Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito Baligon. Sabi niya, singled out pala ang Office of the Vice President. The credibility of the result is as important as the integrity of the process. Dapat lahat i-audit at walang pinipili. Isinite ni Attorney Baligon ang statement ng COA State Auditor sa Day 11 ng trial kanina. Sinabi ni Roderick Wamil, COA Auditor, sabi niya, since I assumed office in 2014, matagal-tagal na, the only person I have audited who had confidential funds is Vice President Sara Duterte. So, kung may selective justice, mayroon din palang selective audit. So itong impeachment trial na ito, lumalabas na mas lalong nagiging kawawa si VP Sara. Pabor na pabor ito kay VP Sara kasi nga, bakit? 2014, ang tagal na nun. Bakit si VP Sara lang ang na-audit na mayroong confidential fund? Kasi sa totoo naman, hindi na talaga masyadong, si Attorney Guanzon, former COA Commissioner, mag-submit ka lang daw ng envelope. Ilagay mo dyan yung mga resibo mo. Kasi kailangan talaga ng resibo. I-submit yan sa COA Commissioner. It is only the COA Commissioner ang mag-open yung isinabmit. Ganon ang kalakaran. Kaya nga tinawag na confidential. So, kami sa military, yung aming kakapiranggot, malit lang aming natatanggap na intelligence. Iba ang clearing nun. Yung ibang pondo namin, mayroong operational fund sa operation, mayroong logistics fund, may civil military operation, mayroong personnel fund, marami. Oh, yan, talagang kailangan matindi ang pag-audit niyan. Pagdating sa intelligence funds, iba. Kaya yung mga Mary Grace Piatos na yan, napagdaanan ko. Alam ko, yung kalakaran, yung aking intelligence officer, nagsasubmit siya ng resibo, kailang puros alias yung ginagamit. Bakit namin ipapahamak ang aming confidential agent? Na naka-experience talaga ako nang nagtanim kami, yung intelligence officer ko, marunong. Nagtanim siya ng mga tauhan namin, ni-recruit namin yan, dinevelop namin, tapos pinapasok namin sila nag-NPA. Ganon ang kalakaran niya. DPA ang tawag, Deep Penetration Agent. Walang kamalay-malay, ang NPA ng ibang kasamahan nila ay nasa payroll namin. Hindi yung payroll ng military, yung payroll ng intelligence funds. Pumipirma sila, most likely ang pumipirma nyon, yung ibibigay yung pera sa pamilya. Kailang hindi yung pangalan ng agent, yung tunay na pangilagay. Mary Grace Piatos nga. Nadalhin ang suporta sa pamilya. So yung agent na nasa loob, malaman niya, masaya ang kanyang pamilya. Kaya yung trabaho niya, high moral siya sa loob. Ganon. Kaya, again, maalala ko yung nasa active service pa ako na maraming kaming naitanim na confidential agent. Nagre-report sila, alam na alam namin ang galaw ng aming mga kalaban. Sir, humanda kayo. May isang unit sa Davao, papunta sa Agusan del Sur. Yun. Mamaya, makarinig na lang kami ng putukan. Encounter. So, tawagan namin ng aming unit sa area na, sir, wala man kaming tropa, hindi man kami lumabas, wala kaming encounter. Kaya lang, bakit nagkaputukan? Ang lakas, naririnig. Mamaya, nag-report yung aming confidential agent, sir, yung unit sa Davao, pagpasok sa Agusan del Sur,
naalaan, yung bang pinaghinalaan ng NPA sa Agusan del Sur, akala nila, kalaban nila yung dumating. Kasi, ang ginawa naming style, pag nag-operate yung aking mga sundalo, hindi sila nag-uniforme ng sundalo. Nagsusuot sila, suot NPA. Ganon ang ginawa namin. Kaya takot na takot yung mga NPA. Pag nakakita sila ng grupo na dumarating, na nakasuot ng NPA, akala nila mga sundalo na yun. Pinagdududa nila. Pinapuputukan. Kaya yun, nagka-encounter yung NPA galing Davao, pumasok sa Agusan del Sur. Sila mismo naglabanan. Nalalaman namin yan dahil mayroong kaming tao sa loob. Ganyan po ka-importante ang pagkakaroon ng confidential agents. So, ano ngayon ito? Bakit sinisingle out si BP Sara? Alam niyo na. Selective justice sa pagpakulong. Kung sino lang yung maingay, yun ang kinakasuhan niyan, makakulong. Ganyan din sa confidential funds. BP Sara lang ang inimbestigahan mula 2014. Ayos! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot. Sayang balay. Karon natagaan na gyud si og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang iyang ilang atop nga buslot. Karon naman nagyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi ug sa naghinabang sa sin. So pila na to ka tuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na katuig. Napulo na ka tuig. So mo nga nadto na iyang itsura. So nga naman